Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? May mga pagkakataong ang pinakamatinding kasinungalingan ay isinasagawa hindi para manakit, kundi para hanapin ang isang katotohanang matagal nang nagtatago. Sabi nila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sa taas ng posisyon. Paano kung ang tanging paraan para malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo ay ang paglimot sa lahat ng yaman na iyon kahit pa sa pamamagitan ng isang mapanganib na pagkukunwari? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata ng Ang Kasinungalingan sa Wheelchair. Ang huling alaala ni Silakbo ay ang nakabibinging dagundong ng bakal na yumuyupi, ang matinis na pagkabasag ng salamin na tila umuulan sa paligid niya, at ing biglaang paglamon ng kadiliman. Isang malagim na aksidente. Iyon ang opisyal na kwento. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang puting kisame ng ospital ang kanyang nakita, kundi ang pamilyar na kisame ng kanyang silid sa hasyenda sinagtala. Ang hangin ay amoy mamahaling kahoy at sariwang bulaklak mula sa hardin, hindi amoy gamot at antiseptic. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likod at mga binti. Isang totoong kirot. Bahagi iyon ng plano. Gising na pala ang pasyente. Isang mahinahong tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Dr. Alvarez ang matalik niyang kaibigan at ang tanging kasabuat sa mapanganib na larong ito. Kamusta ang pag-arte ko, Dok? Pabulong na tanong ni Silakbo. Ang bawat salita ay may kasamang hirap. Umiling si Dr. Alvarez. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito pag-arte, Silakbo. May tunay na pinsala ang sasakyan. Pinalabas ko lang na mas malala ang kondisyon mo. Sabi ko sa pamilya mo, isang himala na nabuhay ka, pero posibleng hindi mo na muling maigalaw ang iyong mga binti. Napapikit si Silakbo. Ang mga salitang iyon, hindi na muling maigalaw ang iyong mga binti. Iyon ang susing magbubukas sa katotohanan. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap bago ang lahat. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Dr. Alvarez sa kanya noon. Silakbo, delikado ito. Paano kung hindi maging ayon sa inaasahan mo ang lahat? Tumingin si Silakbo sa malayo, sa larawan nila ni Marikit na nakapatong sa kanyang mesa. Ang ngiti nito ay perpekto. Ang mga mata ay nangungusap. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay siyang hindi maipaliwanag. Isang lamig, isang pakiramdam na ang pagmamahal na ipinapakita nito ay kasing ganda at kasing babaw ng isang larawan. Kailangan kong malaman, sagot niya sa kaibigan. Kailangan kong malaman kung ang mamahalin niya ay si Silakbo Montelibano o ang yaman at pangalan ng mga Montelibano. Ngayon, ang laro ay nagsimula na. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang ina na namumugto ang mga mata. Sa likod nito ay ang babaeng pakay ng lahat ng ito. Si Marikit Valderrama, ang kanyang magandang kasintahan. Mahal ko. Humagulhol si Marikit. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Mabilis siyang lumapit sa kama. Ang kanyang mamahaling pabango ay humalo sa hangin. Diyos ko, Silakbo! Anong nangyari sa'yo? Pinagmasdan siya ni Silakbo. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang make-up ay walang bahid ng pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy nang hindi sinisira ang kanyang maskara. Isang perpektong pagganap. Ngunit nakita ni Silakbo ang isang saglit na pagkurap sa mga mata nito. Isang kalkulasyon, isang pagtatasa sa sitwasyon. Hindi ko na maigalaw ang mga binti ko, Marikit. Sabi ni Silakbo, pinipilit na gawing basag ang kanyang boses. Ang mukha ni Marikit
ay nagpakita ng matinding pagkagulat at awa. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay marahan, ngunit para kay Silakbo, ito'y malamig. "Huwag kang mag-alala, mahal ko," sabi nito. "Badia, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Alagaan kita." Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, narinig ni Silakbo ang hindi nito sinasabi. Ang bigat, ang pasanin. Sa gitna ng drama, isang anino ang tahimik na gumalaw sa gilid ng silid. Si Liwayway, ang kinakapatid ni Marikit na itinuturing na parang katulong sa pamamahay. Dala-dala nito ang isang baso ng tubig at ang mga gamot ni Silakbo sa isang maliit na tray. Hindi ito nagsalita. Ang mga mata lamang nito ang nangusap, mga matang puno ng tunay na pag-aalala. Walang arte, walang pagkukunwari. Inilapag ni Liwayway ang tray sa tabi ng kama. Ang kanyang mga galaw ay maingat at magalang. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Silakbo ang awa roon, ngunit higit pa roon, nakita niya ang lakas, isang tahimik na pangunawa. Nang gabing iyon, nagkunwari si Silakbong tulog na tulog. Ang kanyang ina ay nagpapahinga na sa kabilang silid. Si Liwayway ay bumalik na sa kusina. Si Marikit na lang ang natira, nakaupo sa isang silya malapit sa bintana. Akala nito ay mahimbing na ang kanyang tulog. Kinuha nito ang telepono at maingat na naglakad palabas sa balkonahe. Sumilip si Silakbo sa pagitan ng kanyang mga pilik mata. Nakita niya ang pagbabago sa tindig ni Marikit. Nawala ang baluktot na mga balikat ng isang nagdadalamhating kasintahan. Ito'y naging tuwid at malamig. Ang boses nito sa telepono ay hindi na humihikbi. Ito'y pabulong, ngunit malinaw at mariin. Hindi pa ngayon, narinig ko ang sinabi ng doktor. Kailangan kong mag-ingat. Hindi pwedeng maging halata. May sandaling katahimikan. Nakikinig ito sa kausap sa kabilang linya. Pagkatapos, sa tinig na nagpabigat sa dibdib ni Silakbo, narinig niya ang mga salitang kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. "Bigyan mo pa ako ng panahon, konti na lang." Ibinaba nito ang tawag at bumalik sa loob. Ang muka ay muling isinuot ang maskara ng kalungkutan. Napapikit ng mariin si Silakbo. Hindi na ito kirot mula sa kanyang katawan. Ito ay isang kirot mula sa katotohanang nagsisimula ng lumitaw. Ang laro ay nagsimula na nga at mukhang malapit na siyang manalo. Ngunit ang premyo ay ang pagkawasak ng kanyang puso. Ang hangin sa loob ng hasyenda, sinagtala ay bumigat. Dati, ang bawat sulok nito ay puno ng halakhak at mga pangarap na binuo para sa nalalapit na kasal. Ngayon ang katahimikan ay may kasamang tensyon. Isang katahimikang binabasag lamang ng paminsan-minsang pag-ubo ni Silakbo o ng mga iritableng utos ni Marikit. Para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang pagsubok sa pasensya. Siya ang unang nagigising bago pa man sumikat ang araw. Inihahanda niya ang lahat mula sa gamot ni Silakbo, sa pagkain nito, hanggang sa maligamgam na tubig na ipangpupunas sa katawan nito. Ginagawa niya ang lahat sa isang tahimik na paraan, gumagalaw na parang isang anino sa malawak na pamamahay. Isang umaga, habang naglilinis siya sa sala, narinig niya ang matinis na sigaw ni Marikit mula sa kusina. "Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Tingnan mo ang ginawa mo. Natapunan mo ng kape ang bago kong bestida." Nakita ni Liwayway ang isa sa mga bagong katulong na nanginginig sa takot. Hawak ang isang basahan at pinupunasan ang sahig. "Pasensya na po, Ma'am Marikit. Hindi ko po sinasadya." "Hindi sinasadya? Palagi na lang kayong ganyan. Mga walang silbi," sigaw ni Marikit, at padabog na umalis, iniwan ang katulong na umiiyak. Napabuntong hininga na lang si Liwayway. Nilapitan niya ang katulong at tinapik sa balikat. "Hayaan mo na siya," mahinahon niyang sabi.
Mainit lang talaga ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi lang iyon init ng ulo. Iyon ang tunay na kulay ni Marikit na unti-unti nang lumalabas. Pagdating ng tanghalian, si Liwayway ang nagdala ng pagkain sa silid ni Silakbo. Naabutan niyang nakatingin ito sa bintana. Malalim ang iniisip. "Sir Silakbo, oras na po para kumain," sabi niya. Inilapag ang tray sa maliit na mesa. Hindi lumingon si Silakbo. "Wala akong gana," malamig niyang sagot. "Kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo," pilit ni Liwayway. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw at umupo sa tabi ng kama nito. Isusubo na sana niya ang kutsara nang bigla itong umiling. "Ayoko niyan, masyadong mainit." Hindi nagreklamo si Liwayway. Dahan-dahan niyang hinipan ang lugaw sa kutsara. Nang muli niyang ialok ito, umiling na naman si Silakbo. Masyado namang malamig. Ito ang naging laro nila sa loob ng ilang minuto. Isang pagsubok. Alam ni Liwayway na sinusubok siya nito. Marahil ay ibinubuhos sa kanya ang lahat ng sama ng loob nito sa mundo. Ngunit sa halip na mainis, awa ang naramdaman niya. Hinipan niyang muli ang kutsara, tinitiyak na tama lang ang init, at muling inialok. "Sige na po, sir. Kahit isang subo lang." Sa pagkakataong iyon, tumingin si Silakbo ng diretso sa kanya. Tinitigan siya nito, hindi bilang isang anino o isang katulong, kundi bilang si Liwayway. Pagkatapos, dahan-dahan, ibinuka nito ang bibig at tinanggap ang pagkain. Habang sinusubuan niya ito, napansin ni Liwayway na ang mga mata ni Silakbo ay nakatitig sa kanyang mga kamay. Agad siyang nahiya. Ang kanyang mga kamay, magaspang, may mga kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Bigla niya itong itinago sa ilalim ng mangkok. "Bakit?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay mas mahinahon na, "Ngayon, wala po, sir," nauutal niyang sagot. Hindi na muling nagsalita si Silakbo, ngunit ang titig nito ay nanatili sa kanyang alaala. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nakita siya nito bilang isang tao. Kinahapunan, inutusan siya ni Marikit na linisin ang sasakyan nito. Habang pinupunasan niya ang loob, may nahulog mula sa ilalim ng upuan sa passenger side. Isang kumikinang na bagay. Dinampot niya ito. Isang mamahaling silver cufflink na may kakaibang disenyo ng isang agila. Kumunot ang noo niya. Alam niya ang lahat ng gamit ni Silakbo. Mahilig ito sa mga simpleng disenyo lamang. Tiyak na hindi ito sa kanya. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, maingat niyang inihanda ang mapait na halamang gamot na ipinayo ng isang albularyo para daw makatulong sa mga binti ni Silakbo. Mabaho at matrabaho itong ihanda, pero tiniis niya. Para sa ikagagaling nito, gagawin niya ang lahat. Dala ang mainit na mangkok. Pumasok siya sa silid. Naabutan niya si Marikit na naglalagay ng face mask. "Ano yan? Ang baho!" Reklamo nito, tinatakpan ng ilong. "Gamot po para kay Sir Silakbo," paliwanag ni Liwayway. "Para po sa mga binti niya." "Gamot? Mukha namang wala nang ipalaning pag-asa yan," sabi ni Marikit, puno ng pait ang boses. "Pinapahirapan mo lang ang sarili mo." "Susubukan ko po ang lahat para sa kanya," matatag na sagot ni Liwayway. Ang sagot na iyon ang tila nagpasabog sa lahat ng galit na kinikimkim ni Marikit. Bigla itong tumayo, lumapit kay Liwayway at sa isang marahas na galaw, hinampas nito ang kamay niya. Crash! Ang tunog ng nabasag na mangkok ay umalingaw-ungaw sa buong silid. Ang mainit na gamot ay tumapon sa sahig. Ang pait ng amoy nito ay sumingaw sa hangin. Nakatayo si Liwayway, hindi makagalaw sa gulat habang nanginginig sa galit si Marikit. "Hindi ko na kaya to!" Sigaw nito, ang boses ay basag sa galit at pagod. "Sawa na ako!
Ayoko nang maging tagapag-alaga ng isang lumpo. Ang mga salitang binitiwan ni Marikit ay parang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Ayoko nang maging tagapag-alaga ng isang lumpo. Sa isang sulok, si Silakbo, na nagkukunwaring natutulog, ay napakuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng kumot. Bawat salita ay parang patalim na tumatarok sa kanyang dibdib. Ito na ang katotohanang matagal na niyang inaasahan, ngunit hindi niya akalaing ganito kasakit pakinggan. Si Liwayway ay nanatiling hindi makagalaw, nakatingin sa basag na mangkok at sa kumakalat na gamot sa sahig. Higit pa sa nasayang na gamot, ang nasaktan sa kanya ay ang kawalang awang pagtrato sa taong dapat sana'y minamahal ni Marikit. Ang sigaw ay narinig ng ina ni Silakbo, si Senyora Elvira, na agad pumasok. Sa silid, anong nangyayari dito? Marikit, anong kaguluhan ito? Nang makita ang senyora, tila nagkaroon ng lakas ng loob si Marikit. Humarap ito sa matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tita, hindi ko na po kaya. Hindi na po tama ito. Ang desisyon ay ginawa sa gabing iyon. Kinabukasan sa hapagkainan, nagpatawag si Marikit ng isang formal na pag-uusap. Naroon si Senyora Elvira, ang ama ni Silakbo na si Don Ricardo, at si Silakbo na nakaupo sa kanyang wheelchair sa kabisera ng mesa. Si Liwayway ay nakatayo sa isang gilid, handang mag-abot ng anumang kailanganin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kaba. Gusto kong maging tapat sa inyong lahat, panimula ni Marikit. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Tumingin siya kay Silakbo, walang bahid ng pagmamahal, tanging awa na may halong pagkainis. Mahal ko si Silakbo, pero hindi ko kayang isakripisyo ang buong buhay ko para mag-alaga sa isang lalaking hindi na muling makakalakad. Parang kidlat na tumamaing mga salita niya sa mag-asawang Montelibano. Ano ang ibig mong sabihin, Hija? Naguguluhang tanong ni Don Ricardo. Inalis ni Marikit ang mamahaling diamanting singsing mula sa kanyang daliri. Ang singsing na ibinigay ni Silakbo noong mag-propose ito sa kanya sa Paris. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa harap mismo ni Silakbo. Ang tunog ng pagtama ng singsing sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. I am calling off the engagement, deklara niya. Binabawi ko na ang aming kasunduan. Marikit, sigaw ni Senyora Elvira, hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ganyan mo na lang siya kadaling iiwan dahil sa nangyari sa kanya? Biglang bumagsak sa sahig si Senyora Elvira, hinang-hina dahil sa sobrang sama ng loob at pagkabigla. Inay, sigaw ni Silakbo, ngunit wala siyang magawa kundi panoorin ang kanyang ina na tinutulungan ng mga katulong. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig namayani, isang tinig na karaniwang mahina, ngunit ngayon ay puno ng tapang. Hindi niyo alam kung ano ang sinayang niyo, sabi ni Liwayway, nakatingin ng diretso kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na ngayon lang niya naramdaman. Nagulat si Marikit. Paanong ang isang tulad ni Liwayway ay maglalakas loob na kausapin siya ng ganoon? Lumapit siya rito. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. At sino ka para sabihan ako niyan? Isang taong nakakakita sa tunay niyang halaga. Matapang na sagot ni Liwayway, isang bagay na hindi kailanman nakita ng mga matang tulad ng sa inyo na nabubulag sa kinang ng salapi. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liwayway. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha, ngunit hindi siya umiyak. Nanatili siyang nakatitig kay Marikit. Huwag kang umasta! Naparte ka ng pamilya! Sigaw ni Marikit. Ang bawat salita ay puno ng lason. Isa ka lang ampon na pinalaki sa awa.
Katulong ka lang dito. Tandaan mo yan! Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Marikit at naglakad palabas ng hasyenda, dala ang kanyang mga gamit nang hindi man lang lumingon. Nang tumahimik na ang lahat at naidala na si Senyora Elvira sa kanyang silid, naiwan sa hapagkainan si Silakbo at si Liwayway. Ang hangin ay mabigat sa hindi nasabing salita. Pinilit igalaw ni Silakbo ang kanyang wheelchair palapit kay Liwayway. Nakita niya ang pamumula sa pisngi nito kung saan ito sinampal. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ing umakyat sa kanyang puso. Galit kay Marikit at higit sa lahat, galit sa sarili. Dahil sa kanyang laro, nasaktan ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. Dahan-dahan, sa kabila ng paninigas ng kanyang mga kalamnan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Liwayway. Nagulat si Liwayway sa init na gumapang mula sa palad nito. Tumingin si Silakbo sa mga mata nito. Mga matang puno pa rin ng tapang ngunit may bahid na ng sakit. Sa isang boses na halos pabulong, binitiwan niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang bibig. Salamat at patawad. Nagtaka si Liwayway. Salamat? Para saan? At patawad? Para sa anong kasalanan? Ang alam lang niya, sa pagkakahawak na iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago. Ang dating amo na pinagsisilbihan niya ay unti-unting nagiging isang taong gusto niyang protektahan. At ang damdaming iyon ay nakakatakot dahil hindi niya alam kung saan ito patungo. Sa pag-alis ni Marikit, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting bumalot sa hasyenda sinagtala. Nawala ang tensyon, ang mga pilit na ngiti at ang mga patagong bulungan. Ngunit kasabay ng kapayapaang iyon ay ang isang kalungkutang bumalot sa buong mansyon, lalo na sa mga magulang ni Silakbo. Dahil dito, si Liwayway na ang opisyal na naging tagapag-alaga ni Silakboy Sadi. Ang mga gawain ay pareho pa rin, ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba na. Wala nang mga matang mapanuri na nakabantay sa bawat galaw niya. Wala nang tinig na puno ng panunuya. Tanging ang tahimik na presensya lamang nilang dalawa. Ang mga umaga ay nagsisimula sa pagtulong ni Liwayway kay Silakbo sa kanyang mga ehersisyo. Sa una, ito'y ni Guawiman kikokaling. Ang paghawak sa kanyang mga binti, ang pagmasahe sa kanyang mga kalamnan, isang propesyonal na gawain, ngunit hindi maiwasan ni Liwayway na makaramdam ng hiya. Ngunit si Silakbo, sa kabila ng pagiging iritable niya noon, ay naging mas mahinahon at mapagpasensya. Isang hapon, dahil sa sobrang pagkabagot sa loob ng silid, iminungkahi ni Liwayway, "Sir, gusto niyo po bang mamasyal sa hardin? Maganda po ang sikat ng araw ngayon." Pumayag si Silakbo. Dahan-dahang itinulak ni Liwayway ang wheelchair palabas sa paboritong hardin ng yumaong lola ni Silakbo. Ang hangin ay sariwa, puno ng halimuyak ng mga rosas at sampagita. "Ito ang paborito ni Lola," sabi ni Silakbo. Ang tingin ay nasa mga puting rosas. Sabi niya, ang bawat bulaklak daw ay may kwento. Ngumiti si Liwayway. "Totoo po yan. Ang mga rosas na puti, simbolo ng kalinisan at bagong simula." Lumipat siya sa isang kumpol ng mga maliliit na bulaklak. At ito naman po, ang baby's breath. Sinasabi po nito ang walang hanggang pag-ibig. Napatingin si Silakbo sa kanya, nagtataka. "Alam mo ang mga yan?" Tumango si Liwayway, medyo nahihiya. "Mahilig po akong magbasa tungkol sa mga halaman. Sila po kasi, kahit hindi nagsasalita, maraming sinasabi." Mula noon, naging bahagi na ng kanilang routine ang pamamasyal sa hardin. Ang mga dating tahimik na sandali ay napuno ng mga kwentuhan tungkol sa mga bulaklak, sa mga paborito nilang libro, sa mga pangarap na simple.
nalaman ni Silakbo na pangarap ni Liwayway na magkaroon ng isang maliit na flower shop balang araw. At nalaman naman ni Liwayway na si Silakbo sa likod ng pagiging isang seryosong negosyante ay mahilig sa mga lumang pelikulang Pilipino. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, hindi mapakali si Silakbo. Ang kanyang mga kalamnan ay nananakit at nangangalay dahil sa maghapong pagkakaupo. Alam niyang kailangan niyang tumayo at maglakad-lakad kahit sandali para hindi tuluyang manghina ang kanyang katawan. Maingat siyang bumangon mula sa wheelchair. Ang bawat galaw ay may kasamang sakit. Humawak siya sa pader at dahan-dahan sinubukan niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Nanginginig ang mga ito, naninibago. Naglakad siya paikot sa kanyang madilim na silid, pinipigilan ang bawat ungol ng sakit. Ito ang bigat ng kanyang kasinungalingan, isang pisikal na pasakit na kailangan niyang tiisin sa gitna ng gabi. Kinabukasan, para maibsan ang kalungkutan sa mansyon, nag-set up si Liwayway ng isang maliit na projector sa silid ni Silakbo. "Nahanap ko po ito sa bodega," sabi niya. "Manood po tayo ng paborito niyong pelikula." Isinalang niya ang isang luma at kilalang pelikula. Habang nanonood, may isang nakakatawang eksena na pareho nilang hindi napigilang tawanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay at malakas na tawa ang narinig mula kay Silakbo. Napatigil si Liwayway sa pagtawa at napatingin sa kanya. Nakatingin din pala ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng semidilim ng silid. Ang tanging liwanag ay mula sa projector. Biglang bumigat ang hangin. Ang tawa ay napalitan ng isang nakakailang na katahimikan. Ang ngiti sa labi ni Liwayway ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Siya ang unang umiwas ng tingin. Kukuha lang po ako ng tubig," sabi niya at mabilis na tumayo. Habang naglalakad, hindi niya sinasadyang natabig ang isang maliit na mesa sa gilid. Isang makapal na photo album ang nahulog sa sahig at kumalat ang mga lumang litrato. "Naku, pasensya na po," sabi niya habang mabilis na pinupulot ang mga larawan. "Hayaan mo na, ako na." Sisimulan sana ni Silakbo bago niya maalala ang kanyang kondisyon. Pinulot ni Liwayway ang mga larawan isa-isa, ngunit isang partikular na litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Dalawang lalaki ang magkatabi, nakangiti sa kamera. Ang isa ay ang mas batang bersyon ni Don Ricardo Montelibano. Ang isa naman ay ang kanyang ama. Pareho silang nakasuot ng uniforme ng driver ng pamilya Montelibano. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Hawak-hawak ang litrato, dahan-dahan siyang lumingon kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at mga tanong na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang litratong hawak ni Liwayway ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Nakatingin siya rito, pagkatapos ay kay Silakbo, na ang mukha ay biglang naging seryoso. Ang mga ngiti mula sa panonood ng pelikula ay ganap ng naglaho. "Ang tatay ko," halos pabulong na sabi ni Liwayway. "Driver siya ng pamilya niyo." Hindi agad nakasagot si Silakbo. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakatagal nang itinago? Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi nabubunyag ang iba pang mga lihim? "Oo, Liway," mahinahon niyang pag-amin. "Si Mang Tomas, ang tatay mo, ay hindi lang basta driver. Isa siya sa pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Papa. Matapat, maasahan, higit sa lahat kaibigan." Tumingin si Liwayway sa litrato. Ang ngiti ng kanyang ama. Ilang taon na rin mula nang huli niyang makita iyon. Ang alam lang niya, namatay ito sa isang aksidente sa trabaho. Iyon lang ang sinabi sa kanya. Hindi na siya nagtanong ng detalye. Ayaw niyang buksan ang sugat na pilit niyang iwinawaksi. "Bakit?
Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong niya, ang boses ay may bahid ng hinanakit. Bakit hinayaan niyo akong isipin na isa lang akong ampon na kinuha niyo dahil sa awa? Nakita ni Silakbo ang sakit sa mga mata ni Liwayway at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Bahagi ng pagkukunwari niya ay ang manahimik, pero ngayon nasasaktan niya ang dalaga dahil sa pananahimik na iyon. Patawad, Liway, sabi niya, maraming bagay ang komplikado. Ang gusto lang ni na mama at papa ay mabigyan ka ng magandang buhay, malayo sa anumang alaala ng trahedya. Isang kalahating katotohanan, ngunit iyon lang ang kaya niyang ibigay sa ngayon. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng lamat sa pagitan nila. Naging mas maingat si Liwayway, mas malayo. Ang mga ngiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. At si Silakbo, habang pinagmamasdan siya, ay lalong kinain ng konsensya. Ang pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad sa kanyang puso ay may kasamang lason ng kasinungalingan. Samantala, kahit nakakulong sa kanyang silid, hindi tumigil ang mundo ni Silakbo bilang CEO ng Montelibano Corporation. Sa tulong ng kanyang laptop at ng loyal niyang assistant, patuloy niyang pinapatakbo ang kumpanya mula sa anino. Isang hapon, habang nasa isang video conference kasama ang board of directors, isang balita ang gumulat sa kanya. "Sir," sabi ng kanyang assistant, "may bagong investor na pumasok sa Coral Holdings, ang pinakamalaki nating kakumpetensya, at mukhang agresibo sila. They are trying to buy a significant share of our stocks." "Sino?" Malamig na tanong ni Silakbo. Nag-atubili ang assistant. "Sir, it's Miss Marikit Valderrama." Parang may kung anong kumuyom sa dibdib ni Silakbo. Hindi lang siya iniwan ni Marikit. Kinakalaban na siya nito ngayon. Kinagabihan, habang nag-i-scroll sa kanyang tablet, nakita niya ang kumpirmasyon ng lahat. Isang article mula sa isang sikat na business magazine. Ang headline, "Beauty and Power, Dante Coral and Marikit Valderrama, the new power couple to watch out for." May litrato. Si Marikit, nakangiti ng napakatamis, nakakapit sa braso ni Dante Coral. Ang parehong ngiti na ibinibigay nito sa kanya noon, pero ngayon para itong isang sampal, isang insulto. Sa sobrang galit, hindi niya namalayang naibato niya ang tablet sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalingaw-ngaw sa silid. Sakto namang pumasok si Liwayway, dala ang kanyang hapunan. Nagulat ito sa nakita. "Sir, anong nangyari? Okay lang po ba kayo?" "Lumabas ka!" sigaw ni Silakbo. Isang galit na hindi para sa kanya ngunit sa kanya na ibunton. "Iwanan mo ako!" Nagulat si Liwayway sa biglaang pagsabog nito. Walang imik siyang tumalikod at akmang aalis. Ngunit nang makita niya ang lungkot at galit sa mga mata ni Silakbo, hindi niya natiis. Bumalik siya, inilapag ang tray at kumuha ng first aid kit. Walang salitang, lumuhod siya at sinimulang linisin ang maliit na sugat sa kamay ni Silakbo na natamaan ng bubog. "Sinabi nang iwanan mo ako, di ba?" Mariin niyang sabi, ngunit hindi napasigaw. "Kung iiwan ko po kayo ngayon, sino po ang mag-aalaga sa inyo?" Mahinahong sagot ni Liwayway, hindi tumitingin sa kanya, nakatuon lang sa ginagawa. Ang simpleng tanong na iyon ay tumagos sa puso ni Silakbo. Sa isang iglap, nawala ang galit niya kay Marikit at Dante. Ang natira ay ang matinding pagsisisi dahil nasigawan niya ang nag-iisang taong nananatili sa tabi niya. Nang matapos si Liwayway at akma ng aalis, isang matandang kasambahay, si Manang Flora, na halos buong buhay ay nagsilbi sa mga Montelibano, ang humarang sa kanya sa may pintuan. Huminga ng malalim si Manang Flora, tila may mabigat na pasanin. Tumingin siya kay Liwayway na may halong awa at lungkot. "Liway Hija!" simula ng matanda. "Ang narinig mo kanina mula kay Sir Silakbo,
Hindi iyon ang buong kwento. Kumunot ang noo ni Liwayway. Mayroong higit pa sa kwento ng iyong ama na hindi mo alam, Hija. Pagpapatuloy ni Manang Flora, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng lihim, isang kabayanihan at isang malaking utang na loob. Ang mga salita ni Manang Flora ay nag-iwan ng malalim na palaisipan kay Liwayway, isang kabayanihan, isang malaking utang na loob. Paulit-ulit itong umikot sa kanyang isipan, ngunit wala siyang lakas ng loob na tanungin pa ing matanda. Tila may isang pader ng lihim sa loob ng hasyenda, sinagtala na lahat ay takot sirain. Para makaiwas sa bigat ng atmosfera sa mansyon, nagpaalam si Liwayway na siya na ang bibili ng mga gamot ni Silakbo at ng ilang kakailanganin sa bayan. Isang paraan para makahinga kahit sandali lang habang naglalakad sa loob ng isang maliit na mall. Nadaanan niya ang isang mamahaling coffee shop at doon sa isang mesa malapit sa bintana, nakita niya si Marikit. Mag-isa ito, nakasuot ng isang eleganteng damit at mukhang abala sa kanyang telepono. Nagdalawang isip si Liwayway. Lalayo ba siya para iwasan ang gulo? O dadaan na lang na parang walang nakita? Pinili niya ang huli. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang boses ni Marikit. Malakas ito, puno ng pagmamayabang na para bang sinasadyang iparinig sa lahat ang kanyang tagumpay. "Oh girl, of course I'm happy. Si Dante, he worships me. Ibinibigay niya lahat ng gusto ko. Hindi tulad, well, you know," sabi ni Marikit sa kausap sa telepono na may kasamang tawa. Napahinto si Liwayway sa likod ng isang malaking haligi. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi na siya makaalis. Nahuli na siya ng usapan. Kung alam mo lang, it was a struggle being with Silakbo this past few months. Ang daming hinala, parang laging may test. It was so suffocating, nakakasawa na. Pagpapatuloy ni Marikit, may sinabi ang kausap nito sa kabilang linya na hindi narinig ni Liwayway. "Huh? If I was already seeing Dante before the accident?" "Naku, yan ang chismis, girl!" Tumawa na naman si Marikit, isang tawang nakakainsulto. "Well, between us girls lang, ha? Matagal na kaming nagkikita ni Dante. Sobrang hirap itago, you know? Kailangan ko laging mag-imbento ng mga excuse. Meetings, charity events. A girl's gotta do what a girl's gotta do." Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang mga kamay na may hawak na paper bag ng gamot ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Ang ibig sabihin, niloloko na ni Marikit si Silakbo kahit noong sila pa, bago pa ang aksidente. Ang huling mga salita ni Marikit ang tuluyang dumurog sa puso ni Liwayway, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Silakbo. Actually, sabi ni Marikit, ibinaba ang kanyang boses na tila nagbabahagi ng isang napakalaking sikreto. Blessing in disguise nga yung aksidente niya eh. Sobrang na-stress ako kung paano ako makikipag-break without looking like the bad guy. Tapos biglang boom, he became a cripple. It was the perfect exit. Ako pa yung naging biktima sa mata ng lahat. Yung kawawang fiancé na hindi kinaya ang pressure, it was brilliant. Hindi na kinaya ni Liwayway. Tila umikot ang kanyang paningin, ang kasinungalingan, ang kalkulasyon, ang kawalan ng puso. Ito ay higit pa sa pagiging materyalosa. Ito ay purong kasamaan. Sa kanyang pag-atras, hindi niya namalayang natabig niya ang isang standee. Gumawa ito ng ingay. Lumingon si Marikit sa direksyon niya, ngunit mabilis siyang nakapagtago. Nanginginig, tumakbo si Liwayway. Tumakbo siya palabas ng mall, hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang sakit na mararamdaman ni Silakbo kapag nalaman nito ang lahat, ang pagdududa nito kay Marikit. Lahat pala ay tama.
Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa sa pinakamasamang imahinasyon niya. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang sumasakay siya ng tricycle pabalik sa hasyenda. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Paano niya ito sasabihin kay Silakbo? Dapat ba niyang sabihin? Ang pagsasabi ba ng katotohanan ay makakatulong sa isang taong wasak na? O ito ba ang tuluyang tatapos sa kanya? Pagdating niya sa tarangkahan ng mansyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pilit siyang ngumiti sa gwardiya. Ngunit pagpasok niya sa silid ni Silakbo para iabot ang gamot, ang lahat ng kanyang pinipigil na emosyon ay bumigay. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Nakaupo si Silakbo sa kanyang wheelchair, nagbabasa ng libro. Ngunit nang makita siya nitong umiiyak, agad niyang ibinaba ito. Ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala. Sa isang iglap, nawala ang CEO, ang tagapagmana, ang taong may dinadalang galit sa mundo. Ang naroon na lang ay isang lalaking nag-aalala para sa kanya. Liway, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang pinapaandar ang wheelchair palapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nakatitig si Liwayway sa kanyang mga matang nagtatanong. Ing mga labi niya ay nanginginig. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon kung ing sagot ay may kakayahang durugin silang dalawa? Hindi nasagot ni Liwayway ang tanong ni Silakbo. Sa halip, gumawa siya ng isang palusot. Nahihilo lang daw siya, marahil ay dahil sa init ng araw. Alam niyang hindi ito naniwala, ngunit hindi na siya nito pinilit pa. Ang bigat ng lihim na kanyang nalaman ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Sa bawat pagtingin niya kay Silakbo, nakikita niya ang isang taong niloko at tinraidor. At kinakain siya ng konsensya. Hindi niya sinabi ang katotohanan. Pinili niyang manahimik. Para saan pa? Tapos na ang lahat sa kanila ni Marikit. Ang pagsasabi nito ay muling pagbubukas lamang ng sugat na nagsisimula ng maghilom. Iyon ang inakala niya. Isang linggo ang lumipas. Isang maaliwalas na umaga. Ang buong pamamahay ng Montelibano ay nag-ulantang sa pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. O mas tamang sabihin mga bisita. Isang makintab na itim na sasakyan ing pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba si Dante Coral, ang karibal ni Silakbo sa negosyo. Suot ang isang mamahaling suit at isang mapagmataas na ngiti. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso na para bang isang tropeyo, ay si Marikit Valderrama, mas maganda at mas kumikinang kaysa dati. Sinalubong sila ni Don Ricardo sa may pintuan. Ang muka ay hindi maipinta. Anong ginagawa niyo rito, Coral? At ikaw, Marikit, anong kapal ng mukha mong bumalik dito? Ngumisi si Dante. Easy, Don Ricardo. Nandito kami hindi para makipag-away. Nandito kami para sa isang business proposal, isang alok na sa tingin ko ay hindi nyo matatanggihan, lalo na sa kalagayan ngayon ng inyong kumpanya. Sa loob ng sala, nakaupo sa kanyang wheelchair si Silakbo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa tabi niya, nakatayo si Liwayway. Ramdam ang tensyon sa buong silid. Anong alok? Malamig na tanong ni Silakbo. Inilatag ni Dante ang isang folder sa mesa. Montelibano Corporation is bleeding. Nalugi kayo sa huling bidding at bumabagsak ang stocks niyo. I'm offering to buy you out. Isang mercy acquisition kung tawagin para hindi na kayo mas lalong malubog. At kasama ka na ngayon sa mga aso niya, Marikit? Tanong ni Silakbo. Ang tingin ay direktang nakatutok sa dati niyang kasintahan. Ngumiti si Marikit. Isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Lumapit ito sa kanya at sa isang mapang-asar na paraan, hinaplos ang balikat niya. Hindi naman sa ganoon, mahal. Let's just say,
I choose to be with the winning team. Pagkatapos ay lumingon ito kay Liwayway na tahimik na nakatayo. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. At ikaw, mukhang nag-level up ka na. Ha? Mula katulong personal nurse na ngayon, magkano ang ibinabayad sa'yo para sa espesyal na serbisyo? Bago pa man makasagot si Liwayway, isang matalas na tinig ang pumutol sa ere. Huwag na huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan, maring sabi ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Oh, protective. Tumawa si Marikit. Nakakatuwa naman. Kumuha ito ng isang baso ng wine mula sa isang katulong na dumaan. At habang naglalakad pabalik kay Dante, sinadya nitong matabig ang siko ni Liwayway. Oops, sorry, sabi nito. Hindi man lang nag-abalang lumingon habang ang pulang alak ay tumatagas sa puting uniforme ni Liwayway. Nanginginig sa galit si Liwayway, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kumuha siya ng tissue at tahimik na pinunasan ang mantsa. Bumalik ang atensyon ni Silakbo kay Dante. Tungkol sa alok mo? I-shove mo yan sa lalamunan mo, sabi niya, puno ng paghamon ing boses. Ing Montelibano Corp ay hindi ibinebenta at lalong hindi sa isang tulad mo. Matapang na salita para sa isang lalaking nasa wheelchair, sagot ni Dante. Ang utak ko ing nagpapatakbo ng kumpanya koral, hindi ay yung mga binti ko. Ganti ni Silakbo. Sa isang senyas, ibinigay sa kanya ni Liwayway ang isang manipis na folder na kanina pa niya hawak. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at may pagkakaintindihan na para bang matagal na silang isang team. Binuklat ni Silakbo ang folder. Ayon sa hawak kong report, ang Coral Holdings ay may malaking utang sa mga bangko sa Singapore. Isang maling galaw mo lang at babagsak ka na parang isang bahay ng baraha. Kaya itong mercy acquisition mo, isa lang itong desperadong pagtatangka para isalba ang sarili mo gamiting pera namin. Now, get out of my house. Natigilan si Dante. Ang mapagmataas niyang ngiti ay biglang nawala. Hindi niya inaasahan na kahit sa kalagayan ni Silakbo, ito ay matalas pa rin at updated sa lahat ng nangyayari. Galit na tumayo si Dante kasama si Marikit. Bago sila tuluyang umalis, lumapit si Dante kay Silakbo at bumulong ng may pagbabanta sa paraang sila lang dalawaing makakarinig. Matalino ka pa rin, Montelibano, pero tandaan mo, lahat ng mahalaga sa'yo kaya kong kunin tulad ng ginawa ko kay Marikit. Hindi nakakibo si Silakbo. Hindi dahil sa banta, kundi dahil sa pag-amin. Isang direktang pag-amin sa katrayduran na matagal na niyang hinala at lihim na nalaman ni Liwayway. Ang pag-alis ni Dante at Marikit ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Bagkus, nag-iwan ito ng isang malagim na babala. Alam ni Silakbo na hindi titigil ang dalawa hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Ngunit hindi niya inakala na ang susunod na target ng kanilang galit ay hindi ang kumpanya, kundi si Liwayway. Ang pag-atake ay nagsimula ng tahimik, tulad ng isang lason na dahan-dahang kumakalat. Una, sa loob ng mansyon, nagsimulang magbulungan ang ilang mga katulong. Narinig niyo ba? Kaya pala iniwan ni May Marikit si Sir Silakbo, bulong ng isang hardinero sa labandera. May ahas daw kasi sa loob ng pamamahay. Si Liwayway daw yun, sagot ng labandera. Ginayuma daw si Sir. Tingnan mo nga naman, mula sa pagiging ampon, aakyat na sa pagiging senyora. Naririnig ni Liwayway ang lahat ng ito. Bawat bulong ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit mahirap kapag ang mga taong dati mabait sa kanya ay bigla na lang siyang iniiwasan. Tinitingnan siya ng may pagdududa. Isang araw, habang namimili siya ng prutas sa palengke, tinawag siya ng isang tindera. Hija, ikaw ba yung nasa dyaryo?
Dyaryo po? Naguguluhang tanong ni Liwayway. Ipinakita sa kanya ng tindera ang isang tabloid at doon, sa front page, nakita niya ang kanyang sarili. Isang malaking larawan niya nakuha ng palihim kung saan itinutulak niya ang wheelchair ni Silakbo sa hardin. Ang anggulo ng larawan ay ginawang mukhang magkayakap sila. Ang headline ay malaki at mapanira. Ampon na aso, umakyat sa kama ng emo? Kilalanin ang babaeng dahilan ng hiwalayang Montelibano Valderrama. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang bayong. Ang mga prutas ay gumulong sa sahig. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magtinginan at magbulungan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit kanino? Paano? Mabilis siyang tumakbo paalis, dala ang kahihiyan. Ang balitang iyon ay mabilis na umabot sa hasyenda Sinagtala. At ang pinakamasakit ay ang reaksyon ng ina ni Silakbo, si Senyora Elvira. Ang dati mabait na pagtingin nito kay Liwayway ay napalitan ng lamig at pagdududa. Liwayway, tawag sa kanya ng senyora isang hapon habang nag-aayos siya ng bulaklak sa florera. Gusto kong mag-usap tayo. Sa opisina ng Don, hinarap siya ni Senyora Elvira. Ang tabloid ay nakalatag sa mesa. Ano ito? Tanong ng matanda. Ang boses ay walang emosyon. Senyora, hindi po totoo yan! Nagsusumamong sabi ni Liwayway. Gawa-gawa lang po nila yan para sirain kami. Talaga ba? Tumaas ang kilay ni Senyora Elvira. Aminin mo sa akin, Liwayway, mayroon bang namamagitan sa inyo ng anak? Wala po. Nag-aalaga lang po ako sa kanya. Pag-aalaga ba ang tawag diyan? Giit ng senyora. O pag-akit? Liwayway, pinalaki ka namin, itinuring na parang pamilya. Huwag mo namang suklian ng ganito ang lahat ng kabutihan namin sa'yo. Mula ngayon, gusto kong panatilihin mo ang distansya mo kay Silakbo. Ing mga nurse na lang ang bahala sa kanya. Bumalik ka sa mga gawain mo sa kusina. Parang sinaksak si Liwayway. Ang utos na iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Marikit. Ang pag-aalaga kay Silakbo ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng layunin. At ngayon dan, ipinagkakait na iyon sa kanya. Nang malaman ni Silakbo ang nangyari, sumiklab siya sa galit. Pinatawag niya ang kanyang ina. Inay, anong ginawa niyo? Bakit kayo naniwala sa isang basurang tabloid? Sigaw niya. Si Liwayway ang nag-iisang taong hindi ako iniwan, tapos ganito ang gagawin niyo sa kanya. Pinoprotektahan lang kita, anak, sagot ni Senyora Elvira. At ang pangalan ng pamilya natin, pinagpipiestahan na tayo ng mga tao dahil sa babaeng yan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, git ni Silakbo. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang totoo. At ang totoo ay inosente si Liwayway. Ang pagtatanggol na iyon ni Silakbo, sa halip na makatulong, ay mas lalo lang nagpatibay sa hinala ng kanyang ina at ng buong kabahayan. Para sa kanila, ang kanyang galit ay isang kumpirmasyon na mayroon nga silang relasyon. Gabi na, nagkulong si Liwayway sa kanyang maliit na silid. Umiiyak siya ng tahimik. Pakiramdam niya, ang buong mundo ay laban sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng lason. Ito pa lang ang simula. Sisirain kita hanggang sa ikaw na mismo ang kusang umalis. Alam ni Liwayway kung kanino galing ang mensahe, si Marikit. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na takot. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa negosyo o kay Silakbo. Personal na ito at siya ang nasa gitna ng digmaan. Ang gabi ay puno ng kadiliman at kalungkutan. Sa silid ni Liwayway, ang mga luha ay walang humpay na dumadaloy. Ang mga bulong at chismis ay nagpahirap sa kanya.
Ang pagbabanta ni Marikit ay naghatid ng takot. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang dignidad, ang kanyang pag-asa ay tila guguho. Sa kabila ng lahat, sinubukan niyang magpakatatag. Ngunit sa mga susunod na araw, ang mga bagay ay lalong lumala. Pinaghigpitan siya ng mga katulong, nilalayuan ng mga tauhan sa hasyenda, at pinagbawalan ng mga magulang ni Silakbo na lumapit sa kanya. Kahit na si Manang Flora, ang matandang kasambahay na tila may alam sa lahat, ay nag-iiwas na sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Liwayway," sabi ni Silakbo isang gabi sa kanyang silid habang pinipilit niya ang kanyang ina. "Kahit anong gawin nila, hindi ako maniniwala sa kanila. Alam ko ang totoo." Ngunit ang pagtatanggol na iyon ay hindi sapat. Isang hapon, habang nasa kusina si Liwayway, pinatawag siya ni Senyora Elvira. "Liwayway, may kailangan ikong ipakitang sayo," sabi ng matanda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Inilahad ng senyora ang isang recorder. "Pinadalhan ako ng isang anonymong source ng recording na ito." Sa loob ng recorder, naririnig ni Liwayway ang kanyang sariling boses. "Sana nga, maging akin na ang lahat ng yaman ni Sir Silakbo, maging asawa niya." Tumulo ang kanyang mga luha habang pinapakinggan ang boses niya. Ngunit hindi niya maalala ang pagsasabi niya ng mga salitang iyon. Ito ay halatang edited at binago, ngunit napakaganda ng pagkakagawa. "Kaya pala ganun ka nalang katapat sa kanya, Liwayway. Akala ko'y tapat ka talaga," sabi ni Senyora Elvira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. "Akala ko'y walang masama sa'yo, pero nagkamali ako." "Senyora, hindi po totoo yan. Hindi po ako nagsalita ng ganyan," pagmamakaawa ni Liwayway. "Tama na, Liwayway," sabi ni Senyora Elvira. Tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, tumawag ang mga guwardiya ng hasyenda sa kanya. "Ma'am Liwayway, kailangan niyo pong umalis. Utos po yan ni Senyora." Wala siyang magawa kundi sumunod. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at ang kanyang mga gamit. Naglakad si Liwayway sa kadiliman. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Hindi niya kayang lumingon sa mansyon. Hindi niya kayang harapin mga taong ituturing niyang pamilya, at ngayon ay parang mga kalaban na. Bumaba siya sa hagdanan. Sa baba, nakita niya si Silakbo sa kanyang wheelchair. Nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkadismaya. "Liway," mahinang sabi nito. "Anong nangyayari?" Hindi niya kayang sagutin. Ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. Nang makalabas na siya ng hasyenda, nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malakas na ulan. Nanginginig siya sa lamig, ngunit hindi niya nararamdaman iyon. Ang kanyang puso ay mas malamig pa. "Liwayway!" Rinig niyang tawag ni Silakbo mula sa likod. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hindi niya kaya. Nang lumingon siya, nakita niya si Silakbo na nagpupumilit na tumayo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan. Sinubukan niyang habulin siya, ngunit wala siyang lakas. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pag-ibig ay nawala sa isang iglap. Si Silakbo, sa kanyang pagtatangka na habulin siya, ay sumigaw sa kalagitnaan ng ulan. Tapusin na ang larong to. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan, nag-iisa at wasak ang puso, isang bagay ang kanyang naisip. Ngayon ay wala na siyang mawawala. Ngayon hindi na siya takot. Ang gabi ng pag-alis ni Liwayway ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Silakbo. Ang sigaw niyang tapusin na ang larong to ay hindi lang isang pagsabog ng emosyon. Ito ay isang deklarasyon, isang panata. Tapos na ang pagkukunwari. Oras na para sa katotohanan. Kinabukasan, isang emergency board meeting.
ang ipinatawag sa Montelibano Corporation. Ang agenda, ang hostile takeover bid mula sa Coral Holdings na pinamumunuan na ngayon inuninahon ni Dante at Marikit. Ang kapalaran ng kumpanyang itinayo ng mga ninuno ni Silakbo ay nakasalalay sa botohan ngayong araw. Dumating si Dante at Marikit sa boardroom na may ngiti ng tagumpay. Alam nilang hawak na nila ang karamihan sa mga board members. Si Marikit, suot ang isang pulang damit na simbolo ng kapangyarihan, ay umupo sa tabi ni Dante, ang reyna sa kanyang bagong hari. Nasaan ang magaling niyong CEO? Mapang-uyam na tanong ni Dante kay Don Ricardo. Nag-e-enjoy pa rin ba sa kanyang wheelchair? Sakto namang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang assistant ni Silakbo. Itinutulak ang wheelchair kung saan nakaupo ang heredero ng mga Montelibano. Ang mukha ni Silakbo ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na kayang tumupok ng lahat ng kasinungalingan sa silid na iyon. Pasensya na kung nahuli ako, sabi ni Silakbo. May inaasikaso lang akong mahalagang bagay. Huwag ka nang mag-abala, Montelibano, sabi ni Marikit. Tapos na ang laro. Aminin mo na, talo ka na. Ngumiti si Silakbo, isang ngiting nagpabago sa atmosfera ng buong silid. Talaga, Marikit? Sa tingin mo ba ganoon kadali? Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa armrests ng wheelchair. Huminga siya ng malalim at sa harap ng nanlalaking mga mata ng lahat ng naroroon, si Dante, si Marikit, ang kanyang mga magulang at ang buong board of directors, dahan-dahan siyang tumayo. Una, nanginginig ang kanyang niyang mga binti. Pagkatapos, unti-unti, tumuwid ang kanyang likod hanggang sa siya'y ganap ng nakatayo, matikas at buo, walang bakas ng pagiging isang lumpo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang lahat ay nakatulala, hindi makapaniwala. Ang mukha ni Marikit ay napalitan ng pagkagulat at takot. Ang kay Dante naman ay purong pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Marikit. Ang ibig sabihin nito, Marikit? Sabi ni Silakbo, ang boses ay malakas at malinaw, ay tapos na ang palabas. Naglakad siya palapit sa screen sa harap ng boardroom. Sa isang senya sa kanyang assistant, isang video ing nag-play. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera sa coffee shop. Malinaw na ipinakita nito si Marikit na nakikipag-usap sa telepono. Tumatawa habang ikinukwento ang kanyang pakikipagrelasyon kay Dante bago pa man ang aksidente. Blessing in disguise nga yung aksidente niya eh. It was the perfect exit. Ang boses ni Marikit ay umalingaungaw sa buong silid. Ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. At hindi lang yan, pagpapatuloy ni Silakbo. Nag-play siya ng isang audio recording. Ito ang buong, hindi edited na pag-uusap kung saan kinuha ang peking recording laban kay Liwayway. Ang recording ay sa pagitan ni Marikit at ng isang taong inupahan niya para i-edit ang audio. Siguraduhin mong magmumukhang pera siya. Yung tipong iisipin ng lahat na gold digger siya. Ang lahat ng miyembro ng board ay napatingin kay Marikit na may pagkasuklam. Ang kanyang mga magulang na kanina'y nag-aalala ay ngayon nakatingin sa kanya na may halong galit at awa. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Sabi ni Silakbo, ang tingin ay nakapako kina Marikit at Dante. Isang laro na sinimulan ko para hanapin ang katapatan, pero ang natagpuan ko ay isang katrayduran na higit pa sa aking inaasahan. At sa proseso, nasaktan at itinaboy ko ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na pagmamahal at malasakit. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa huling pangungusap. Ang botohan ay hindi na natuloy. Ang takeover bid ay ibinasura.
Si Dante at Marikit ay mabilis na umalis, dala ang kahiyang hindi na mabubura kailanman. Nang matapos ang kaguluhan at siyang pamilya na lang ang natira, nilapitan siya ng kanyang ina, si Senyora Elvira, na umiiyak. "Anak, patawarin mo ako, patawarin mo kami, siliwayway." Hindi na pinatapos ni Silakbo ang kanyang ina. Tumingin siya rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na mas mahalaga kaysa sa anumang negosyo o kayamanan. Isang tanong na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Nasaan si Liwayway? Ang boardroom ay tila isang battlefield. Batid. Matapos ang isang matinding digmaan, ang tagumpay ay nakuha, ang kalaban ay natalo. Ngunit para kay Silakbo, ang pakiramdam ay hindi panalo, kundi pagkatalo. Dahil ang pinakamahalagang tao sa laban na ito ay nawawala. Ang tanong niyang, "Nasaan si Liwayway?" ay umaling-awngaw sa katahimikan, isang tanong na walang sino man sa kanyang mga magulang ang makasagot. Ang pagsisisi ay malinaw na nakaguhit sa muka ni Senyora Elvira. Ang kahihiyan sa muka ni Don Ricardo. Sila, na dapat ay kumilala sa ginto, ay nagkamali sa pagtimbang dito. "Hindi namin alam, anak," mahinang sagot ng kanyang ama. Pagkatapos siyang paalisin ng iyong ina, hindi na namin alam kung saan siya nagpunta. Isang matinding sakit ang gumuhit sa puso ni Silakbo. Iniisip pa lang niya ang gabing iyon. Si Liwayway, mag-isa sa dilim, pinalayas mula sa nag-iisang tahanang kanyang kinilala, dala-dala ang mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Halos hindi niya makayanan. Hindi na siya nagsayang ng oras. Iniwan niya ang kanyang mga magulang na tulala sa boardroom at mabilis na umalis. Ang unang taong pinuntahan niya ay si Manang Flora, ang matandang kasambahay. Nadatnan niya itong nag-iimpake ng gamit sa kanyang silid. "Aalis na po ako, sir," sabi ng matanda, hindi makatingin ng diretso. "Hindi ko na po kayang manatili dito matapos ang nangyari. Kasalanan ko po. Dapat ay sinabi ko na sa inyo ang lahat noon pa." "Manang, tulungan niyo po ako," pakiusap ni Silakbo. "Sabihin niyo sa akin ang buong katotohanan, ang tungkol sa tatay ni Liwayway." Umupo ang matanda at sa wakas, ang lihim na itinago sa loob ng maraming taon ay lumabas. Ang aksidenteng ikinamatay ng tatay ni Liwayway, si Tomas, hindi iyon ordinaryong aksidente. Panimula ni Manang Flora, ang boses ay nanginginig. Magkasama sila noon ng iyong ama, si Don Ricardo. Papunta sila sa isang mahalagang meeting nang mawalan ng preno ang sasakyan sa isang palusong na daan. Nang malapit na silang bumangga sa isang malaking truck, ang ginawa ni Tomas, itinulak niya palabas ng sasakyan ang iyong ama bago ito tuluyang sumalpok at mahulog sa bangin. Iniligtas niya ang buhay ni Don Ricardo. Isinakripisyo niya ang sarili niya. Bawat salita ng matanda ay parang isang dagok sa dibdib ni Silakbo. Ngayon, naiintindihan na niya ang pag-ampon kay Liwayway ay hindi awa. Iyon ay isang pagtanaw ng utang na loob, isang napakalaking utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. At ang utang na iyon, sinuklian nila ng pagtataboy at kahihiyan. Itinago ito ng mga magulang mo dahil ayaw nilang lumaki si Liwayway na may dalang bigat sa kanyang balikat, na iniisip na may utang na loob sa kanya ang pamilya. Gusto nilang ituring siyang tunay na kapamilya, pagpapatuloy ni Manang Flora. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na nang dumating si Marikit at ang ina nito, ang katotohanan ay unti-unting natabunan ng kasinungalingan. Ang bigat sa puso ni Silakbo ay halos hindi na niya makaya. Ang pagmamahal niya kay Liwayway ay hindi na lang basta pag-ibig. Ngayon may kasama na itong malalim na respeto at isang pananagutan. Hindi na lang siya may utang na patawad kay Liwayway,
May utang na buhay ang buong pamilya niya rito. Mula sa mansyon, walang tigil si Silakbo sa paghahanap. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar, mga simbahan, mga parke, mga bahay ng iilang kaibigan ni Liwayway na nabanggit nito noon. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Para siyang bulang biglang naglaho. Gabi na. Pagod at halos mawalan na ng pag-asa si Silakbo. Huminto siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang mga lolo't lola. Naglakad siya patungo sa puntod ng kanyang ama na namayapa ilang taon na ang nakalipas dahil sa sakit. "Dad," sabi niya sa hangin, "tulungan niyo po ako. Nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Ibigay niyo po sa akin ang pagkakataong itama ang lahat." Habang nakatayo roon sa gitna ng katahimikan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isa sa mga huling pag-uusap nila ni Liwayway sa hardin. "Saan ka pumupunta kapag malungkot ka, Liway?" tanong niya noon. Ngumiti ito ng malungkot. "Sa isang lugar po kung saan nararamdaman kong kasama ko pa rin sila. Kung saan pwede ko silang kausapin kahit hindi na sila sumasagot." Biglang nagliwanag ang isip ni Silakbo. Alam na niya, may isang lugar pa siyang hindi napupuntahan. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang puso niya ay kumakarera sa pag-asa at kaba. Minaneho niya ito papunta sa pampublikong sementeryo sa kabilang bayan. Ang sementeryo kung saan nakalibing ang mga magulang ni Liwayway. Ang dilim ay nagsisimula nang bumalot sa paligid nang marating ni Silakbo ang pampublikong sementeryo. Tanging ang liwanag ng buwan at ang ilaw mula sa kanyang sasakyan ang tumatanglaw sa mga hilera ng puntod. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nito napantayan ang kaba sa kanyang dibdib. Naglakad siya sa mga pasilyo, ang bawat hakbang ay mabigat. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na anino sa gitna ng kadiliman. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, nakita niya siya, si Liwayway. Nakaupo ito sa damuhan, sa harap ng dalawang simpleng lapida. Nakayakap ito sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang tindig ay larawan ng kalungkutan at pag-iisa. Dahan-dahan siyang lumapit, takot na baka sa sandaling marinig siya nito, ay muli itong tumakbo palayo. Ngunit tila napakalalim ng iniisip ni Liwayway at hindi siya napansin. "Nay! Narinig ni Silakbo ing pabulong. Sabi ni Liwayway, "Pagod na po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Bakit po ganito? Nagmahal lang naman po ako, pero bakit po parang kasalanan?" Ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Silakbo. Huminto siya ilang hakbang mula sa likuran nito. "Liway!" Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit sapat na iyon para mapalingon si Liwayway. Ang pagkagulat ay malinaw na gumuhit sa mukha nito. Agad itong tumayo, handang umalis. "Sandali! Pakiusap!" sabi ni Silakbo. Itinaas ang kanyang kamay. "Huwag kang umalis! Pakinggan mo muna ako." Nanatili si Liwayway, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat at sakit. "Alam ko na ang lahat," panimula ni Silakbo. "Ang tungkol sa laro ko, sa kasinungalingan ko. Patawarin mo ako, Liway. Nabulag ako sa paghahanap ng katotohanan, kaya hindi ko nakita na ang totoong yaman ay nasa harapan ko na pala." Nagpatuloy siya sa paglapit. "At alam ko na rin ang tungkol sa tatay mo, ang kabayanihan niya, ang utang na loob ng pamilya ko sa inyo. Isang utang na hindi kailanman mababayaran." Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Wala kayong utang sa amin, Sir Silakbo. At hindi ko kailangan ng kahit anong bayad. Hindi ito tungkol sa bayad," sabi ni Silakbo. Ngayon ay nasa harapan na niya ito. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito, pinupunasan ang isang luhang pumatak. "Ito ay tungkol sa akin.
tungkol sa'yo, tungkol sa atin. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang salitang bibitawan niya sa buong buhay niya. Ang laro ay nagsimula dahil gusto kong subukan ang pag-ibig. Akala ko ang pag-ibig ay kailangang dumaan sa pagsubok ng yaman at karangyaan. Pero tinuruan mo ako, Liway. Tinuruan mo ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusubok. Ito ay ipinaparamdam sa bawat pag-aalaga, sa bawat pagtitiis, sa bawat sandaling pinili mong manatili kahit ang lahat ay umaalis na. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Liwayway sa basang damuhan ng sementeryo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang mamahaling singsing na diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pinilipit na mga hibla ng damo. Isang bagay na ginawa niya habang naghihintay, isang simbolo ng pagiging natural at totoo. Liwayway Soliman, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa utang ng puso ko sa iyo. Mahal kita, Liwayway, higit pa sa buhay ko. Papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataong itama ang lahat? Papayag ka bang maging liwanag ng buhay ko? Will you marry me? Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Timingin siya sa mga mata ni Silakbo, mga matang puno ng pagsisisi, katapatan, at isang pag-ibig na napakatotoo. Sa gitna ng kanyang mga luha, dahan-dahan siyang tumango. Isinuot ni Silakbo ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa yakap na iyong lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot ay naglaho. Ang natira na lang ay ang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa balkonahe ng hasyenda sinagtala, magkatabing nakatayo sina Silakbo at Liwayway. Hindi na ito ang aninong si Liwayway, kundi si Liwayway Montelibano, ang ginang ng mansyon. Pinapanood nila ang pagsikat ng araw sa silangan. Ang ganda ng Liwayway, bulong ni Liwayway. Ngumiti si Silakbo at hinigpitan ang yakap sa kanyang asawa. Oo, sagot niya habang nakatingin dito, ang pinakamagandang Liwayway sa buong buhay ko. Ang hasyenda sinagtala na dati naging entablado ng kasinungalingan ay ngayon tahanan na ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at napatunayang tunay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nakikita sa kinangnang salapi o sa taas ng katayuan sa buhay. Ito ay matatagpuan sa katapatan ng isang puso sa gitna ng pagsubok at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ang pinakamalaking yaman na maaari nating makamtan ay isang pag-ibig na totoo, busilak at walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Silakbo at Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig mula sa aming channel? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.